Narito ang iniaangkop na kwento kung saan ang mga tauhan at tagpuan sa Taiwan ay pinalitan ng mga elemento ng Pilipinas, habang pinapanatili ang orihinal na daloy at diwa ng kwento. Source: dalawa talaga bang ayos lang sumakay dito? Ang mga Amerikanong na trauma at pagod na pagod mula sa Korea ay nagulat sa mga taxi sa Pilipinas. Pupunta na talaga tayo sa isa pang bansa sa Asia, ha? Ang tatlong babaeng Amerikana na nagtatrabaho sa New York na sina Catherine, Melanie, at Naomi ay naghahanda na para sa kanilang kauna-unahang paglalakbay sa Asia. Bagamat nakapunta na sila sa Europa at Timog Amerika, ang Asia ay isang teritoryo na hindi pa nila ganap na kilala. Sa paglalakbay na ito, plinano nilang libutin ang Korea at Pilipinas sa loob ng 10 araw. Sa coffee shop ng paliparan, nakapalibot ang tatlo sa isang mesa, abala sa pag-search sa kanilang mga smartphone tungkol sa impormasyon ng mga pupuntahan. Ang Korea ay tila napakamoderno, ang pinagmulan ng K-pop at mga pinakabagong uso sa makeup. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay may imahe ng pagiging mainit, palakaibigan, at puno ng hospitality. Nakakamangha na magkatabi lang ang dalawang bansang ito, ngunit tila magkaibang magkaiba. Dala ang ganitong usapan, puno ng pananabik ang puso ng tatlo. Bago sumakay ng eroplano, tuwang-tuwang sinabi ni Naomi, "Naku, siguradong magiging alaala ito habang buhay." Ilang oras ang lumipas, dumating sila sa Incheon International Airport sa Korea. Nang tumunog ang anunsyo sa loob ng eroplano, tumingin si Catherine sa bintana at namangha. Ang modernong terminal na gawa sa salamin, ang malalaking screen na nagpapakita ng mga patalastas ng mga pop idol, isang lugar na tila galing sa hinaharap ang bumungad sa kanila. Grabe, parang nasa feature city tayo, ngunit ang pagkamanghang ito ay hindi nagtagal. Sa sandaling kukunin na nila ang kanilang mga bagahe sa conveyor belt, biglang sumama ang timpla ng mukha ni Melanie. Ha? Teka lang, nawawala ang gulong. Ang kanyang bagong biling maleta ay putol ang isang gulong habang gumugulong palapit. Ang maleta naman ni Naomi ay may matinding yupi sa gilid, halatang binato o ibinalibag. Nagmadali ang tatlo sa counter ng paliparan upang ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit ang tugon na nakuha nila ay hindi kapanipaniwala. Pasensya na po, hindi kami makakapagbigay ng kompensasyon. Sa susunod, mag-ingat na lang po kayo. Ang gayong walang pakialam na sagot ay nagpatahimik sa kanila. Sa Amerika, ang paghingi ng paumanhin at pagproseso ng danyos ay natural na proseso. Hindi makapaniwalang bumulong si Naomi, anong sa susunod? Kayo ang dapat mag-ingat. Ang inaasahang magandang impresyon sa Korea ay gumuho sa loob lamang ng 10 minuto. Bagamat nakabasa na sila sa social media na maaaring maging marahas ang paghawak ng bagahe sa airport ng Korea, hindi nila inakalang sila mismo ang magiging biktima. Tara na sa hotel, hila ang mga sirang maleta, naglakad ang tatlo patungo sa taxi stand. Walang nagsasalita, tila ang malamig na hangin ng kawalan ng pag-asa ay bumalot sa puso ng tatlo. Nang bumukas ang automatic door ng airport, isang alinsangan ang sumalubong sa kanila. Ito ang hangin ng Korea na ibang-iba sa New York. Sina Catherine, Melanie, at Naomi ay tahimik na naglakad patungo sa pila ng taxi. Ang init ng panahon, ang mahabang bayahe, at ang stress sa sirang maleta ay bumaka sa kanilang mga mukha. Sana naman makapagpahinga tayo ng tahimik bago makarating sa hotel, bulong ni Melanie. Sumakay ang tatlo sa isang itim na taxi na nasa unahan ng pila. Sa driver's seat ay nakaupo ang isang lalaking nasa gitnang edad na walang emosyon. Hindi man lang siya tumingin sa kanila, walang imik na isinet ang metro, at dahan-dahang pinaandar ang sasakyan. Pakidala po kami sa hotel na ito. Ipinakita ni Naomi ang screen ng cellphone sa driver, ngunit sumulyap lang ito at nagmaneho ng walang tango o sagot. Ilang minuto ang lumipas, napakunot noo si Melanie habang nakatingin sa metro. Uy, parang ang bilis naman yata ng patak ng metro. Ang mga numero sa metro ay tumataas sa hindi normal na bilis, 1,000, 2,000, 3,000 won. Malayo ito sa presyong na research nila bago umalis. Imposibleng ganyan kabilis, siguradong may mali, naging seryoso na rin ang tono ni Catherine. Nanatiling tahimik ang driver. Mula sa kanyang shades, paminsan-minsan siyang sumusulyap sa rearview mirror, tapos ay biglang aapak sa silinyador, at sa susunod na sandali ay biglang preno ng marahas. Umuga ang loob ng sasakyan, at bumubusina pa ang driver habang pilit na sumisingit sa ibang linya na nagpalamig sa gulugod ng tatlo sa takot. Uy! Delikado yan!
Sigaw ni Catherine habang biglang preno ang sasakyan palapit sa mga kotseng naka-red light. Ang katawan nila ay sumubsob paharap. Napahawak si Naomi sa likod ng upuan ng driver. Gusto ko nang bumaba, mahinang sabi ni Melanie, pero walang nangahas na gumalaw. Ang kakaibang atmosfera at bigat sa loob ng sasakyan ay lalong nagpatingkad sa kanilang takot. Sa wakas, nang makarating sa hotel, tahimik na tinuro ng driver ang metro. Ang halagang nakalagay ay halos 200,000 won, humigit kumulang 8,500 pesos. Ha? Sobrang mahal naman. Akmang magrereklamo si Catherine nang biglang pumitik ng dila ang driver at tumingin ng matalim. Sa sandaling iyon, nanigas ang hangin sa loob ng sasakyan. Hayaan mo na, bayaran na natin at bumaba, sabi ni Naomi. Tahimik silang nagbayad. Pagkababa ng taxi, nagkatingin ang tatlo, walang makapagsalita. Wala pang isang oras mula nang dumating sila sa airport, ngunit ang diwa ng kanilang paglalakbay ay bagsak na bagsak na. Hay, ganito ba talaga ang mga taxi sa Korea? Pagod na tanong ni Melanie. Hindi ko alam, pero siguro ito ang realidad, napabuntong hininga si Catherine habang nag-aalala sa sirang gulong ng maleta patungo sa lobby ng hotel. Nang tumapak sila sa lobby, nagkaroon ng kaunting pag-asa ang kanilang puso. Maayos naman ang dekorasyon ng counter at gumagana ang aircon. Baka okay naman dito, naisip ni Catherine. Ngunit nang pumasok sila sa kwarto matapos mag-check-in, ang pag-asang iyon ay mabilis na nadurog. Hindi maaari. Binuksan ni Naomi ang kama, sa ilalim ng kumot ay ang gusot-gusot at maduming sapin. Ang karpet ay may mansa kung saan-saan. Pagkabukas ng pinto ng banyo, sumalubong ang amoy ng amag. Sumilip si Melanie sa shower room at napangiwi. Hindi, ayokong maligo ng nakahubad dyan. Wala na silang lakas para maghanap ng ibang hotel dala ang kanilang mga sirang maleta. Ang pagod sa bayahe at stress sa taxi ay umubos na sa kanilang lakas. Guys, isang gabi lang naman, kain na lang tayo sa labas para maiba ang mood, pangungumbinsi nila sa sarili. Inayos nila ang gamit at nagpa siyang lumabas. Nagtungo sila sa isa sa mga sikat na distrito sa Korea, isang lugar na puno ng neon lights, turista, at mga kabataan. Mukhang masaya dito medyo sumigla ang boses ni Melanie. Ang kalsada ay puno ng mga sikat na tindahan ng cosmetics at iba't ibang shop. Sa unang tingin, puno ito ng vibe ng paglalakbay. Pero habang naglalakad, napansin nila ang mga sulok ng lungsod. Sa gilid ng daan ay may mga inuming hindi naubos, tirang pagkain, at nilamukos na tissue. Sa mga kanto ay may mga basyong lata at plastic bag na tinatangay ng hangin. May mga kabataan panghayagang dumudura sa pader. Parang ang dumi naman ng kalsada, sabi ni Naomi, na nagpakunot din ng noo kina Catherine at Melanie. Iba ito sa nakita nilang makintab na Korea sa social media, ang realidad ay nasa harap nila. Okay lang, kapag nakakain na tayo, gaganahan na tayo. Pinilit nilang pasiglahin ang sarili at pumasok sa isang sikat na Korean Iri restaurant. Pero hindi nila inasahan na may gulat pang naghihintay sa kanila roon. Tahimik na inilapag o halos ibinato ng staff ang menu sa mesa at umalis. Wala man lang sagot nang mag-order sila. Mabilis ngang dumating ang pagkain, pero ang buong serbisyo ay parang sa robot, walang maramdamang malasakit. Nang bumalik si Melanie galing sa banyo, namumutla siya. Huwag kayong gagamit ng banyo dito. Ang basa ng sahig at puro bakas ng sapatos. Kahit dumating na ang pagkain, nawalan na sila ng ganang kumain. Tahimik ang mesa. Mahinang sinabi ni Naomi, akala ko pa naman ang Korea ay napaka-sopistikadong lugar. Iba sa inaasahan. Nakakapagod, sagot ni Catherine. Hindi nila halos nagalaw ang pagkain. Nanatili ang katahimikan. Ang unang araw ng bayahe, wala pang kalahating araw, pero parang iniwan na sila ng saya. Natapos ang 2 araw sa Korea na bakas ang pagod sa mukha ng tatlo. Hindi nila inakalang ang pinakahihintay na Asian trip ay babalutin ng ganito kabigat na atmosfera sa loob lang ng 48 oras. Magiging iba kaya talaga ang Pilipinas, bulong ni Naomi sa upuan sa Incheon Airport. Hindi sumagot si Melanie, itinigil lang niya ang pag-search ng tourist spots sa Pilipinas sa kanyang cellphone. Nakapikit si Catherine, tahimik na nakatingala sa kisem. Ang hangin na mamagitan sa kanila ay hindi pananabik, kundi pagdududa. Pagkasakay ng eroplano, wala nang masyadong nagsalita. Paminsan-minsan ay nagkakatinginan sila at nagpapakawala ng malabong buntong hininga.
Parang kinukumpirma nila sa isa't isa na ayaw na nilang madismaya muli. Pagkalipas ng ilang oras, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, NE. Pagkababa ng eroplano, natigilan ang tatlo. Iba sa maalinsangang hangin sa Incheon, ang paliparan ay may payapang at maaliwalas na pakiramdam. Maliwanag ang ilaw at ang buong paliparan ay may mainit na kulay. Ang sahig ay makintab na parang salamin. Ito ang Pilipinas, gulat na sabi ni Naomi. Tumango si Melanie, ang ayos at parang walang ingay, nakakagulat. Ang airport sa Korea ay laging maingay at puno ng mga patalastas, pero dito ay may minimal na anunsyo at tunog lang ng mga yabag ng tao. Isang maayos na kaayusan na may halong pantabong init. At ang pinaka-nakagulat sa tatlo ay ang banyo. Sa pagbukas ng pinto, para itong lounge ng isang mamahaling hotel. Kumikinang ang sahig at may mabangong amoy ang paligid. Ang tissue ay purong puti at sapat ang supply. Bawat cubicle ay may tatak na nalinis na ito. Hindi ako makapaniwala, kahapon lang nakakita tayo ng sobrang duming banyo, bulong ni Naomi. Nanlaki ang mata ni Melanie at napangiti, pampublikong banyo ito sa airport, di ba? Medyo gumaan ang pakiramdam ng kanilang bayahe. Tumingin si Catherine sa salamin at sa wakas ay napangiti muli. Makakapagsimula na tayo ulit. Gayunpaman, hindi pa alam ng tatlo na sa susunod nilang pagsakay sa taxi sa Pilipinas, mararanasan nila ang isang bagay na ganap na babago sa impresyon ng kanilang paglalakbay. Pagkalabas ng arrival hall, nakita nila ang pila ng mga puting taxi na maayos na nakahanay. Malinis ang mga sasakyan, at ang mga driver ay nakasuot ng maayos na uniforme, nakangiting naghihintay. Bagamat mukhang propesyonal, bumigat ang kanilang mga hakbang. Talaga bang okay lang ito? Kinakabang tanong ni Melanie. Hindi tumango si Naomi, huminga lang ng malalim. Ang takot na naramdaman nila sa Korea ay hindi pa nawawala sa kanilang sistema. Tahimik na nagkatinginan ang tatlo at dahan-dahang lumapit sa isang taxi. Sa sandaling iyon, agad silang sinalubong ng isang driver. Mabuhay! Welcome to the Philippines! Bati niya sa matatas na Ingles ng may ngiti, at kusang binuksan ang pinto sa likod para sa kanila. Binuksan niya ang pinto, hindi napigilang bulalas ni Catherine. Sa ibang bansa, natural na ang pasahero ang magbubukas ng pinto, pero ang mainit na pagsalubong ng driver na ito ay nagbigay sa kanila ng gulat at tuwa. Parang iba na ito hindi maitago ni Naomi ang gulat at saya. Mas lalo pa silang nagulat sa pakikitungo ng driver. Tuloy po kayo, saan po ang destinasyon natin? Sa mahinahong tono, maingat na kinuha ng driver ang kanilang mga bagahe at marahang inilagay sa likod ng sasakyan. Ang kilos niya ay parang isang staff sa hotel. Sige po, sakay na kayo. Mag-ingat po tayo sa bayahe. Ibang-iba ito sa naranasan nilang bastos at tahimik na driver sa Korea. Ang loob ng sasakyan ay napakalinis din. May malinis na cover ang upuan, maayos ang mga unan, at may amoy ng sampagita air freshener. Taxi ba talaga ito? Pagkaupo, nagkatinginan ang tatlo. Komportable ang upuan at parang bagong sasakyan ang linis. Halos hindi marinig ang makina, at nang umandar ang sasakyan na parang dumudulas sa kalsada, lalong lumaki ang kanilang tuwa. Wow, ang smooth, wala silang naramdamang impact sa pagliko o paghinto sa traffic light. Napakakalmado ng pagmamaneho, walang bigla ang preno, walang busina. Mundo ang agwat nito sa marahas na taxi sa Korea. Dito po tayo dadaan sa shortcut para iwas traffic, mas mabilis po tayo, malambing na sabi ng driver mula sa rearview mirror. Pinili niya ang daan na mga lokal lang ang nakakaalam, inuuna ang kaginhawaan ng pasahero. Pati ba naman yon iniisip niya para sa atin, gulat na tanong ni Naomi, at tumango ng malalim si Catherine. Hindi lang yon, pagdating sa destinasyon, ang presyo sa metro ay halos pareho sa na-research nila, walang labis, walang panloloko. Napakamatapat na driver, kinuha ni Melanie ang wallet at dahil sa tuwa ay nag-abot ng tip. Naku ma'am, huwag na po. Enjoy nyo na lang po yang pera sa bakasyon nyo dito sa Pilipinas. Nakangiting sabi ng driver sa mahinahong boses. Sa Amerika at Korea, ang pagbibigay ng tip ay karaniwan, pero sa harap ng kulturang ito ng pagtanggi, tanging gulat na lang ang naramdaman ng tatlo. Anong nangyayari? Sobrang perpekto naman pagkababa, napatigil ang tatlo sa harap ng hotel. Ang taxi, na isang simpleng sasakyan lamang, ay nagbigay ng init sa kanilang puso. Walang duda, ito ang unang pagkakataon sa buhay nila na naramdaman ito.
Nang iabot ng driver ang mga bagahe sa harap ng hotel, bahagyan niyang hininaan ang boses at magalang na nagtanong, "Excuse me po, galing po ba kayo sa Amerika?" Nagulat ang tatlo at tumango. "Galing kami sa New York." "Paano mo nalaman?" Nahihiyang umiti ang driver at sumagot, "Sa totoo lang po, nagtrabaho ako sa New York noong kabataan ko ng halos 10 taon. Isa po akong concierge sa isang hotel sa Manhattan." "Ha? Talaga?" Hindi maitago ng tatlo ang gulat. Ang sopistikadong serbisyo at mahinahong kilos, lahat ay nagkaroon ng sagot nang malaman ang kanyang background. "Pagkabalik ko dito para mag-taxi driver, gusto ko sanang iparamdam sa mga bisita mula sa ibang bansa ang magandang karanasan." Habang nakikinig sa kanyang tapat na salita, natural na sumilay ang ngiti sa mukha ng tatlo. "Siya nga pala, mukhang pagod na kayo. Kumain na ba kayo?" Mapait na umiti si Naomi at sumagot, "May nangyari kasi sa Korea, kaya sa totoo lang hindi kami nakakain ng maayos." Nang marinig ito, naging seryoso ang mukha ng driver at nagmungkahi, "Kung gayon, subukan niyo po ang beef pares at bulalo dyan sa malapit." Hindi ito pang turistang lugar pero sikat na sikat ito sa mga lokal. "Mabait ang may-ari, suki rin ako doon." Agad na nagka-interes si Catherine, "Pwede ko bang makuha ang pangalan ng tindahan?" "Naman po. Medyo tago ang lugar pero mga 10 minutong lakad mula dito. Nasa isang maliit na kanto, hanapin niyo lang ang sign." Maingat na isinulat ng driver sa papel ang pangalan ng karinderya at ang direksyon. Sa pagpapaalam, kumaway muli ang driver, "Ingat po kayo, enjoy your stay in the Philippines." Nang umalis ang taxi, nanatiling nakatayo ang tatlo. Pakiramdam nila, sa isang sakay lang, nagbago na ang buong impresyon nila sa Pilipinas. Grabe, parang nag-reset lahat ng stress natin sa Korea. Pagka-check-in at pagkalapag ng gamit, agad silang pumunta sa bulaluhan na itinuro ng driver. Sinundan nila ang direksyon sa makikitid na eskinita at natagpuan ang isang maliit na tindahan na may simpleng karatula. Ilang mesa lang ang nasa loob at puno ng tradisyonal na kapaligiran. Ang usok mula sa kusina ay may kasamang hindi maipaliwanag na sarap ng amoy na kumakalat sa paligid. Pagka-order, dumating ang mainit na bulalo at beef pares. Sa unang higop pa lang, tahimik na nagkatinginan ang tatlo. "Ano to?" "Sobrang sarap, hindi ako makapaniwala." Ang malinamnam na sabaw ng buto ng baka ay may perpektong balanse, ang karne ay sobrang lambot na humihiwalay sa buto, at ang mga simpleng sahog ay niluto ng may pagmamahal. "Siguro dahil sa naranasan natin sa Korea, kaya mas tumatatak ito," nakangiting sabi ni Naomi at tumango si Melanie. Pero ang lasang ito, mahirap hanapin kahit sa New York. Dahil sa pagsakay sa isang taxi sa Pilipinas, nagkaroon sila ng hindi inaasahang food trip. Ang paglalakbay na kanina lang ay puno ng kaba at pagdududa ay tahimik ngunit siguradong nagbabago bilang isang hindi mapapalitang alaala. Pagkabalik sa kwarto ng hotel, umupo si Catherine sa kama. Ang lasa ng bulalo ay parang nananatili pa sa kanyang bibig. Sa tahimik na kwarto, hindi na malaya ng tatlo na pinag-uusapan na nila ang driver ng taxi. "Alam mo, grabe talaga yung taong yon," sabi ni Naomi. Tumango si Melanie, "Hindi lang siya mabait. Parang nararamdaman mo yung puso niya. Hindi sa salita, kundi sa gawa." Binuksan ni Catherine ang photo album sa cellphone. Nandoon ang picture ng simboard ng bulaluhan at ang umuusok na sabaw. "Ang litratong ito, hinding-hindi ko buburahin." Marahil dahil sa sobrang samang karanasan sa Korea, kahit ang maliliit na bagay ay tumagos sa puso ng tatlo. Ngunit hindi ito simpleng pagkumpara lang. Ang malinis na airport, ang maayos na public toilet, ang magalang na driver, lahat ng ito ay marahang bumasag sa kanilang pamantayan. Isipin mo, pagdating sa Korea sira agad ang maleta. Nakakatakot din yung taxi, nanloloko at masungit. Madumi pa ang kalsada. Habang nagkukwentuhan, natural na lumipat ang usapan sa impresyon nila sa Pilipinas. Akala ko ang Pilipinas ay mas magulo at maingay. Pero hindi pala. Dahil sa malasakit at respeto, komportable ang buhay ng mga tao. Sa Amerika, freedom ang basehan pero minsan nakakaabala na sa iba. Pero sa Pilipinas, parang bawat isa iniisip ang kapakanan ng iba, tahimik na sumang-ayon ang tatlo. Sa pagtatapos ng Asian trip, hindi nila inakalang maaantig ang kanilang puso ng ganito, isang bagay na wala sa plano ng kanilang bakasyon. At sa Pilipinas nila ito natagpuan. "Gusto ko pang magstay sa Pilipinas ng kahit 3 araw," sabi ni Naomi.
Agad na sumang-ayon si Melanie, hindi pa tayo nakakapagpalawan o nakakapunta ng Cebu. Sa susunod na bumalik tayo sa Asia, baka Pilipinas na lang ang puntahan natin. Papalapit na ang katapusan ng bayahe, at sa puso ng tatlo, umusbong ang pagnanais na bumalik sa Pilipinas. Hindi ito simpleng komento ng turista, kundi isang tiwala na nagmumula sa puso para sa lupain iyon. Pagka-uwi, walang tigil nilang ikinukwento sa pamilya at kaibigan sa New York ang karanasan sa Pilipinas. Iba ang level ng taxi sa Pilipinas. Sobrang friendly ng driver, ang galing mag-English, tinulungan pa kami sa bagahe. Gusto naming mag-tip pero tinanggihan pa, gamitin na lang daw namin pang-enjoy sa Pilipinas. Sunod-sunod din ang upload nila ng photos at videos sa social media. Bawat post ay puno ng emosyon na higit pa sa stress na nakuha nila sa Korea. Ang reaksyon ng mga netizen ay puno ng gusto ko ring pumunta sa Pilipinas at naiiyak ako sa kwento. Sa isang post, ganito ang isinulat ni Catherine, noong una, nag-aalangan kaming sumakay sa taxi na yon, pero ngayon, sinasabi naming sana makasakay kami ulit. Ang Pilipinas ay naging lugar na hindi ko makakalimutan habang buhay. Sa paglalakbay, hindi ka lang naapektuhan ng tanawin at pagkain, kundi mas lalo kang nababago ng mga taong nakikilala mo doon. Para sa tatlong babaeng Amerikana, ang pakikipagtagpo sa driver na Pilipino ay may halagang higit pa sa serbisyo. Sumisimbolo ito sa kulturang Pilipino ng hospitality at malasakit ang pag-aasikaso kahit sa mga bagay na hindi nakikita. Ang maayos na airport, tahimik at malinis na banyo, tapat na pakikitungo, at mainit na salita, bawat isa ay dahilan para bumalik. Kayo, nakapunta na ba kayo sa Pilipinas? Anong karanasan ang mayroon kayo? At anong maliliit na bagay ang tumatak sa inyo? Ay comment nyo sa ibaba. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kung naantig ng video na ito ang inyong puso, please like and subscribe sa channel.